Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Heto na po kabibig ang part 2. Ang part 2 ng video ni ex-Congressman Zaldico, mga kabibig. At inamin niya na totoo ang affidavit, na totoo ang lahat ng sanaysay na islaysay na sinabi ni Orly Gutesa sa Senado. Na yung mga maleta-maletang pera na dineliver sa Forbes at pati sa Malacanang. Hindi lang pala si Martin Romualdez ang kanyang dineliveran, pati si BBM ay kanyang dineliveran, mga kabibig. Grabe, nakakawindang ang mga pasabog ni ex-Congressman Zaldico. At hinahamon pa niya si Boyeng Remulla na kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero parang wala siyang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ba kung saan medyo may tiwala si ex-Congressman Zaldico? Sa Senado, kasi magaling silang mag-imbestiga. Ang tanong ngayon, iimbestigahan kaya ng Senado itong video na kumakalat na yon? At nagsalita na nga si Lacson na hindi siya maniwala. Hindi ka panipaniwala, walang sense ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ngayon, kabibig, saan kakapit si Orly Gutesa? Ngayong halata naman na hindi siya paniniwalaan. Ano kayang reaksyon ni Marcoleta? At eto na, Orly Gutesa already redeemed himself. Pinatunayan ni Orly Gutesa na totoo ang kanyang mga sinasabi. Nako, baka hindi lang si Orly Gutesa ang lilitaw ngayon kasi ang Marines ay naghihintay lang ng isang pasabog, at itong pasabog ni ex-Congressman Zaldico, maybe this is the sign na yung iba ay magsalita na. Yung manahimik, tumahimik at takot magsalita, baka ito yung hinihintay nila na pwede na silang magsalita kasi may patnubay na eh. Binigyan na sila ng signos ni ex-Congressman Zaldico na it's time for you to talk about. At maraming pictures, mga kabibig. Mali-maletang pera. At totoo pala yung 25% na kickback. Kasi sabi ni, panoorin nyo ang video para malaman nyo ang katotohanan. Watch this video. Ang nag-deliver punta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President, basta importante pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang.
Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yun na nga kabibig, no? Nakakawindang ang mga impormasyon ngayon. So tama pala kabibig, no? Marami pa nga nag-question ni Orly Gutesa, siniraan ang pagkatao ni Orly Gutesa. Di ba? Sabi nga nila na takot si Orly Gutesa na sabi pa ni Senator Amy Marcos mag-recant daw si Orly Gutesa kasi yung pamilya niya tinatakot. So ngayon, hindi dumating si Orly Gutesa sa hearing, nung bagong hearing ngayon. Ito, paano na yan? Yung mga haka-haka, yung mga sabi nila na gawa-gawa lang ni Marcoleta, ni Gutesa, yung mga salaysay ni Gutesa. Tapos question pa yung yung pirma ng attorney, kung yung notaryo na attorney. Pero sabi naman nila, so na valid pa rin ang salaysay ni Gutesa kasi nag-take out siya. Ito lang talaga ang problema ni ex-Congressman Zaldico. Sana magkaroon, mabigyan niya ng time na makauwi sa Pilipinas or saan man siya pwede mag-take out. Baka sa Philippine Embassy, kung saan siyang lugar ngayon, mag-take out siya, ipanotaryo yung mga sinasabi niya para talaga may katuturan. Itong mga binubulgar niya kabibig. Kasi pwede mang ma-question na gawa-gawa lang. Yung iba nga sabi AI, yung video ni ex-Congressman Zaldico, pero ikakabibig, naniniwala ka ba nga AI yun? Naniniwala ka ba na gawa-gawa lang ito ni Zaldico para maligtas yung sarili niya, mga kabibig? Sa unang part 1 ng kanyang video, doon niya sinaysay ang lahat. Yung part 2, yung parang, hindi parang kasi he assessed, he confirmed na totoo ang sinabi ni Orly Gutesa, yung deliveries of mali-maletang pera, mga kabibig. At kung akala yung gawa-gawa lang ni Zaldico, may mga pictures. Hindi lang pictures, may mga pangalan pa doon, kung ilang na-deposito nila, anong araw, anong taon, meron doon kabibig. Malet-maletang pera talaga. Limpak-limpak na pera. Grabe, no? Delivery in Malacanang. Uy, paano na ma-attempt ito,
Buti na lang, sabi ng iba, buti na lang nagsalita sa Zaldico. Kasi ito ang hinihintay ng mga tao. Naku, kabibig, paano yan? Paano naman to sasagutin ni Claire Castro? Kasi kahapon nagpa-press ko si Claire Castro na, nako, naiipit na yan. Si Zaldico. Kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng paraan para malinis ang kanyang pangalan. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon niya, sabi niya na maniniwala kayo, si Bongbong Marcos nga ang nagpa-imbestiga, si Bongbong Marcos nga ang nagbulgar ng corruption sa flood control project, may ICI nga siya, paano niya magtangkang magnakaw? Ganun talaga ang magnanakaw. Marami talagang ways para hindi mabunton ang kanyang pagnanakaw. Reverse psychology ba? Para malinis ang kanyang pangalan, maggawa-gawa ng plat-plat. Sabi na ba, hindi naman si BBM ang unang bumasag sa corruption. Di ba si BP Sara? Sinabi ni BP Sara na ang pera ng taong bayan ay hawak ng dalawang tao, Martin Romualdez at Zaldico. At sino bang unang bumasag sa BICAM report ng mga blanco? Di ba si Pangulong Duterte? Baka nakalimutan din natin kung ano ang kontribusyon ni Pangulong Duterte. Kasi kung hindi pa nagsalita si Pangulong Duterte tungkol sa mga blankong BICAM report, ay hindi ito makalkal. Hindi ito magpagsimula ng pagdududa ng mga tao. Di ba? And later on, bumaha. Naghambog si BBM tungkol sa 3,500 flood control. Bumaha. Pati ang kalikasan, pati ang Panginoon, tumulong na sa atin mga Pilipino na makita kung gaano kakurap ang gobyernong ito. Di ba mga kabibig? So, ewan ko na sa inyo kung sinong paniniwalaan nyo. Saan kayo maniniwala? Kaya sabi ng iba, huwag kayo maniwala kay Zaldico, nagmalinis lang, gusto nyo linisin na kayong sarili. Normal lang talaga yan, naglaga na ito eh. Sino ba daw ang kurakot, magsalita na, mangungurakot siya? Si Zaldico. Living testimony si Zaldico. Natural, babasagin talaga niya ang totoong nangyari. Para walaglaga na to, wala na to eh. Sirang-sira na ako eh. Ang mga Pilipino galit na galit sa akin. Puro na lang Zaldico. Unfair naman na ako lang ang ipapain nyo. Ako lang ang tawag dito, magiging tawag dito, sabi nga poster boy, sabi ni Zaldico. Pero yung amo ko, yung boss ko, wala lang. Linis-linisan lang. Dapat damay silang lahat. Damay-damay tayo dito. Grabe. Ni Zaldico mga kabibig. So ano ang inyong komento hinggil dito? Sabi ng mga iba nga, hindi naman ibig sabihin na pabor kami kay Zaldico, mawawala na yung ginawa niyang pangungurakot. Kailangan na ding bayaran ni Zaldico ang kanyang pangungurakot. But this time, buti na lang si Zaldico ay umamin, nagsalita kung sino ang mastermind, at kanyang kinonfirm itong mga sinasabi ni Orly Gotesa na mali-malitang pera, na binash pa si Orly Gotesa na nagawa-gawa ng storya. Ngayon, nasampal kayo mga bashers ni Orly Gotesa. Iyang-hiya kayo. Totoo pala ang sinasabi ni Orly Gotesa. Pero alam mo naman ang mga pro-BBM, baka iba na naman kanilang mga alibis tungkol dito na, ay nako, AI yan. Ay nako, planado talaga yan. Huwag kayong mag-alala. Kung may part 1, may part 2, may part 3 sa video ni Zaldico. At sabi ng iba, bakit kami maniniwala ang AI sa official fan page nilabas ni Zaldico ang kanyang video?